mga ka-farms, ang pagbabalik po ng inyong ka-farmers po. So ang vlog for today po natin, ang video for today po natin is about po sa nagtatae po ng mga biik, yung dumididi pa po. Kasi sad to see po, natamaan po ng scouring po yung aking mga biik po. Siguro po sa, kung hindi po sa sa milk po ng inahin natin, nakukuha din yan po sa sa kanilang mga pigiri. Yung mga germs na yan, yung tinatawag po nating E. coli. Pag makikita nyo po yung yellow po na tae po ng ating mga biik, yun po yung E. coli. Tsaka yung pagputi naman po, ibig sabihin po is pasalamat po kayo nun kasi marami po yung gatas ng ating inahin. Pero masama din po yung sobrang gatas po yung ating mga biik kasi nagtatae din po sila pag ganun. Kaya dapat pag sobrang gatas na yung ating inahin, dapat kontrolin na natin yung pagkain para medyo bumalans naman yung gatas nila po. So papakita ko po sa inyo kung anong kulay po ng nagtatae po yung aking mga biik. So ito po, nagtatae po yung isa, dalawa. So kailangan na po natin injikan ho lahat para makaprevent po tayo. So ano po yung para po sa aking experience po, ano po yung pinaka-the best po na injection po na gagamitin po natin sa ating mga biik, sa ating mga biik o sa mga baboy po natin, sa mga lalaking patining po natin. So ang maganda pong ang gamitin po natin is po, isa lang po yung brand na aking nagustuhan. Kahit mahal po pero kailangan po natin yun yung tinatawag po nating Bacteride. Yun po. So Bacteride, alam mo naman, tagal-tagal na rin akong gumagamit sa'yo, baka naman. So Bacteride po. So mag-inject po tayo ngayon ng ating mga biik. Yan po mga biik po natin, tulog pa sila. Mag-inject po tayo kasi bago rin yan sila na na bago castration po. Po kami ngayon, nag-castration po kami ngayon kanina. So yun po. Limutan ko pala mga ka-farms yung dosage po natin na ibibigay sa ating mga biik. So pag mayroon po kasing 3 days pa lang pinanganak yung ating mga piglets po is nagtatae na po. So ibibigay po natin dyan is 0.1 ml kasi mga bago pa po yan. Ito yung akin po is 18 days na po ito. So magbibigay na po ako sa kanila ng 0.2 ml. Huwag po natin makaligtaan po 0.2 at saka 0.1 ml. Huwag po tayo mag-overdose baka po kasi masira po yung ating mga biik. Ma-overdose po sila. So yun lang po. Farms, tapos na po tayo mag-inject. So yun pinapakita ko po sa inyo na ini-injikan ko po yung aking mga biik kasi po sobrang nagtatae po talaga sila. O ba't open dito? Sobra po nagtatae po talaga sila po. Kaya ininjikan ko na po ng Bacteride. Sa Bacteride po tayo para maano po kaagad, mapuksa po kaagad yung mga bakterya tulad po ng E. coli. So yung ganun po. Kasi pag dadaan pa po tayo sa mga powder po, matagal po, saka mahirap po natin painumin yung baboy natin kasi hindi pa ho yan umiinom ng tubig So yun lang po. So most commonly talaga po yung problema po ng nagbabubuyan po pag nitong panahon, makulimlim, umuulan. So yung talaga po yung nagtatae po yung ating mga biik, yung scouring kumbaga, sabi ng term ng mga agricultural term, ganoon. So yun lang po. So kung bago pa po kayo sa aking channel po, so please po subscribe and click the notification button para naman po lagi po kayo ma-update po ng aking mga bagong video. Saka po sana po sa araw na po sa video na po ito is meron po kayo nakukuhang aral po
So yun lang po aking maibigay sa inyo na tips po, na pag nagtatae po ang inyong mga baboy o mga biik, bacteride lang po. So bacteride, maawa ka naman bacteride. So idol fans po ako ng bacteride. Yun, kasi based po yan sa aking experience. Wag na po tayo sa mga theory po, kasi ang the best talaga po na na teacher po is yung experience. Nakikita nyo po na actual nyo po. So yan, yung mga theory po is theory lang po yan. Iba po yung sa actual po, kasi madami po ang ating may encounter na mga iba't ibang sanhi, sakit, ganun. So yun lang po, salamat po sa pagsama po sa akin video.